Mapagpalang araw mga kapatid. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Tunay po na napakabuti na ating Diyos simula pa kaninang umaga at sa mga nakarang araw. Sino po ba ang handa na talaga magpasalamat sa Panginoon? So bago tayo magpuri sa Diyos, kung meron po tayong Biblia, sabi po sa 1 Peter 2:9, na sabi doon, "For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that should show forth the praises of Him." So, tayo ay pinili ng ating Diyos. Amen? Para ipahayag yung kanyang mga kabutihan, kanyang kadakilaan. Nung simula nung tayo ay inihaon niya, inahon niya dun sa kadiliman, nilipat niya tungo sa kaliwanagan. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon, ano man yung kalagayan natin ngayon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, sa hapong ito, kami po'y nagpapasalamat na kaninang umaga kami po ay gumising. Binigyan niyo po kami ng buhay. Binigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan na pumarito upang purihin ka, upang pasalamatan ka, Panginoon, at ipahayag ang mga kamangha-mangha mong gawa sa amin. Pangunahan po kami ng banal mong Espiritu Santo, Diyos, sa lahat ng aming gagawin. Higit sa lahat, Panginoon, ano man ang aming nararamdaman ngayon, meron man kami, Panginoon, karamdaman pisikal, o nangihina man kami, Panginoon, sa buhay espiritual namin, Ikaw lang po yun, aming Panginoong Yesus, ang hinahangad namin sa aming puso na mabigyan ng papuri at parangal. Salamat po, O Diyos. Hinialay po muli namin ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod po sa iyo. Upang kaming lahat ay magsipagbago na ng kaisipan. Isipin namin, Panginoon, na malapit ka nang dumating. Na kami, Panginoon, ay maghanda sa pagbabalik mo upang kami makapiling mo sa iyong kaharian. Purihin at dakilain po kayo, aming Diyos. At tunay, Panginoon, pinakakawalan po namin ng Espiritu, Panginoon, ng buhay, Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng kapayapaan, kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso upang kami, Panginoon, makapagbigay ng mga papuri, pagsamba, pagdakila po sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Praise the Lord! Praise the Lord, oh my soul! Hallelujah! Okay na po bang lahat? Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Hangat ko po ang puso natin ay magpuri sa araw na to. This is a day that the Lord has made. Tara! Puri tayo! There's a call, it's coming from the mountain, for one and all. Yeah! There's a call to every tribe and nation, who worship Him, the one who sits upon the throne. Hey, come and worship. Royal priesthood, come and praise Him, come and praise Him. Holy nation, show for His grace, show for His power. This is the day, this is the hour, for
Lord has made. Let us rejoice and be glad. Arise, come into His holy nation, worship Him and bow before His throne. Arise, worship before the nation. Lift your voice and make His glory come. Come and worship for your faith. Come and praise Him. Holy nation, come for His praise. Show for His faith. Show for His power. This is the day. This is the hour. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Come into His gate with thanksgiving in your heart. Enter His courts with praise. For this is the time and the hour as the kingdom of praise we will reign. Come and worship for your faith. Come praise Him. Nation, show for His praise. Show for His power. This is the day. This is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Come and worship. Hey, royal priest. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nation. Come for His praise. Show for His faith. Show for His power. This is the day. This is the hour. Yes, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Yeah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Woo! Everything that's breath, praise the Lord. Hey. Yes. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. I praise Him in the valley, I praise in the mountain. Hey, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. I praise in the water, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got no reason to praise the Lord. Oh, my soul, hey, praise the Lord. Oh, my soul, I'm feeling it. I'll praise when I go. I praise Cause I know you're still in control. my My praise is a weapon. It's more than a sound. Yeah. My praise is the shout. As long as I'm breathing, I got a reason to praise.
I praise you 'cause sun, praise 'cause you rain, praise 'cause you rose in the beginning of rain. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. Yeah, I praise 'cause you rain, praise 'cause you rose in the beginning of rain. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Won't be quiet, my God is alive. How can I get inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I get inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I get inside? Once again, I won't be quiet, my God is alive. How can I get pray. Thank you, Lord. Once again, pray. Praise the Lord. Oh, my soul. Thank you, Jesus. Lord, I be yes, breath. Praise the Lord. Here we go. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let Praise the everything Lord. Let everything that praise the is breath, praise the Lord. Let everything that has breath, That is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. That is breath, That has breath, praise the Lord. praise the Lord. Woo! Thank you, Lord. Let everything that has breath, praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. You are our King. And you are the Prince of Peace and everlasting Father. You are a mighty King, the living Word, Master of everything. You are the Lord. You are a mighty God, Savior and Lord, wonderful Counselor. You are the Lord, and we praise your name, and we praise your name.
everything, master of everything. You are the Prince of Peace. You are the Prince of Peace. Emmanuel, everlasting Father. You are the Lord. And I praise your name. 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 Hallelujah, Lord God. And I praise your name. And I Praise your name. And I praise your name. the Prince of Peace. Emmanuel, everlasting Father, you are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. In your presence, there is fullness of joy. Here in your presence, beholding your glory, bowing in reverence, we worship you only. Standing before you, we love and adore you. Oh Lord, there is none like you. None like you. Name above all names, exalted forever. Jesus, our Savior, our lives we surrender. Standing before you, we love and adore you. We love and adore you, oh Lord. There is none like you. Standing before you, we love
love and adore you. Oh Lord, there is none like you. There is none like you. There is none like you. Worthy of glory, worthy of honor. We give you blessing, glory and power. Standing before you, love and adore you. We love and adore you. Oh Lord, there is none like you. Standing before you, we love and adore you. Oh Lord, there is none like you. None like you. Oh, so there there is none like you. Purihin ka po, Panginoon, sa hapong ito. Bagamat kami, Panginoon, nagkukulang sa iyo, hiningi po namin ang tawad. Mga nagkasala po sa amin, turuan mo kaming magpatawad, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa mga nagdaang araw, taon, sandali, Panginoon, ang buhay namin. Utang po namin, Panginoon, sa inyo ang buhay namin, Panginoon. Kung wala ka po sa buhay namin, wala rin po kami. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya po, sa pag-iingat, Panginoon, sa trabaho, sa mga kaibigan, sa pamilya. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Mga maliliit na bagay na hindi namin nakikita, na hindi namin nakukuha ang pasalamatan ka. Lord, hiningi po namin pasalamat, Panginoon. Bagamat pasalamat lang po ang kaya namin gawin sa kabutihan mong ginagawa sa amin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Dahil sa krus ng Kalbaryo, kami po ay naligtas. Kami kapatawaran, Panginoon. Inangkin mo kaming anak mo, Panginoon, sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa iyo. Ngayon, binibigay po naming awiting ito. Gawin naming panalangin, Panginoon. Inahandog po namin sa iyo, Panginoon. Standing before you, we love and adore you, oh Lord. There is none like you, standing before you. We love and adore you, oh Lord.
exalted forever. Thank you, Jesus. Before you, we love and adore you, oh Lord. There is none like you. Please we ask in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Palakpak mo tayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Sino pang pinagpala? Pautang. Joke lang. Pues pinagpala po tayo, magbatihan po tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Joke lang yun. Pray! Woo! Let everything! Let everything! Let us bet! Let us pray. Praise the Lord! Praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Let Lord. everything! Let everything. Let us bet! Let us pray. Praise the Lord! Praise the Lord. A praising in the valley, a praise in the mountain, yeah. A praise when I'm sure, praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, praise surrounded. Let's praise is the water, my enemy is drowning. Here we go. As long as I'm breathing, I got a reason to pray. Oh my soul, shout! Praise the Lord. Oh my soul, I praise when I get, I praise when I'm down. Hey, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is no weapon, it's born in the sound. My praise is the shout, it's Jericho's down. Here we go. As long as I'm breathing, I got a reason to pray. Praise the Lord, oh my soul. Hey, hey, oh, I won't be quiet. My God is alive. How can I get in I won't, but my God is alive. How can I give it? Praise, praise, praise the Lord, oh my soul. Hey, woo, woo, hallelujah. I praise 'cause the sun, praise 'cause you rain, praise 'cause you run. I praise 'cause you rain, I praise 'cause you true. Praise God's the nobody greater than you. Hey, I praise the sun, I praise the rain, Praise God's the road and the beat and way. I praise 'cause you're faithful, Praise God's your true. Praise God's there's nobody greater than you. Praise
Hey, hey, praise the Lord, oh my soul. Woo! Thank you, Lord. Lord, everything. Woo! Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. That has breath, That is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord. Let everything Everything that has breath, that is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Ha! Praise the Lord. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Pray. To God all be the glory. Woo! Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. Sige nga, sabihin natin, praise the Lord! Ay, mahina. O, yan. Yung kanan, malakas. Yung kaliwa, lahat. Sabay-sabay. Praise the Lord! Hallelujah! O, may kulog pa. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pag nasa presensya tayo ng Panginoon ay napakasarap magpuri. Amen? Ano man yung nararamdaman natin, biglang aalisin ng Panginoon. Kung masama man ang pakiramdam, bigla tayo pagagalingin ng Panginoon. Amen? Dahil ang kanyang presensya ay nararanasan natin. Amen? Hallelujah. Ako nga, hindi pa makamove on eh. Gusto ko lang sumigaw. Pero medyo limitado na. Okay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Parang ano pa eh, nagpapahinga pa eh. Amen? Purihin ang Panginoon. Sino po yung magpapatotoo sa kabutihan ng ating Diyos? Amen? Sa Diyos po ang kapurihan. Sa araw na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus dahil sa kagalingan na pinagkaloob niya sa aking dalawang anak na nagkasakit, na confined, dalawa pa sila. Sobrang mahirap talaga para sa mga magulang na makitang naghihirap at nagkakasakit ang mga anak. Yung emotion mo, kailangan mo magpakitang malakas para hindi makita ng mga anak mo na nangihina ka. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus at sa ating congregation, sa ating mga pastor, at sa inyong lahat sa special offering na pinagkaloob nyo nung last Sunday. Talagang nakapakalaking tulong para sa aming mag-asawa dahil syempre, iba pa rin yung support ng congregation eh. Pag kapatiran nyo na yung nagdumadaan sa pagsubok, saka yung panalangin talaga, ibang klase talaga, nagpapalakas sa amin mag-asawa. Kaya salamat sa Panginoon at ang Panginoong Hesus namang bahalang magbalik sa inyo ng mga biyaya at pagpapala. Sa Diyos ang kapurihan. Praise God. Purihin ang Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob sa mga bata, sa anak ni Andros at ni Richard. Purihin ang Diyos. Sino pa po? Salamat sa Panginoon. Si Christina. Christina muna. Okay. Sige mga kapatid, susunod ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang araw po. Lubos po ako nagpapasalamat kay Lord sa kagalingan ding ibinigay niya sa akin. Last Tuesday po kasi natake ako ng acid. Sobrang acid ko. Talagang Tuesday night, nag-start na siya pero hindi pa ganun kalala. Then, Wednesday ng morning,
medyo pabigat na siya ng pabigat. Naka-stay na sa tiyan ko yung sakit. Tapos, every minute, talagang pinipiga na yung tiyan ko. Hanggang gabi ng Wednesday, talagang parang hindi ko na kaya. Hindi ko lang pinapakita sa mga kasama ko sa bahay na parang bibigay na ako. Pero talagang kumakapit naman ako kay Lord na talagang halos every minute, basta maisipan ko mag-pray, talaga nagpipray ako kay Lord. Kasi talaga nagtitiwala ako sa Kanya na papagalingin niya na ako. Kasi po talagang parang hindi ko na kaya. Yung sakit na pinipiga yung tiyan, tapos naka-stay. Tapos may time na pipigain ka niya, talagang pinapawisan ako ng malagkit buong katawan. Kaya talagang akala ko hindi ko kakayanin. Talagang sabi ko, first time kong naranasan yun. Although nararanasan ko ng acid, pero first time ko talagang maranasan yung ganong sakit. Na sobra talagang sakit. Ayaw ko ring magpa-check up kasi nga po, talaga nagtitiwala ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw magpapagaling sa akin. Kaya prayer po talaga. Tapos sumunod naman, sinisipon ako until now. Tapos yung ngipin ko sumasabay din, medyo nabubungol yung tenga ko. Tapos yung ngipin ko sumasabay. Kaya sabi ko, ang ginagawa ng kaaway, talagang ginagawa niya para hindi ako maka-attend. Kasi talagang sa puso at isip ko talagang sabi ko, attend ako ng Sunday. Sabi kong ganun. Kaya Lord, sa inyo po ako nagtitiwala. Alam ko na ibibigay niyo sa akin ang kagalingang ito. Although may sipon pa rin po ako at saka may sakit pa rin yung ngipin ko, iba po talaga pala pag sumakit ang wisdom. Wisdom po kasi ang nasakit sa akin. Pero hindi pa rin po ako nakaka-take ng ibang gamot. Kasi ayaw ko pa rin mag-take ng para sa sakit ng ngipin, ng para sa sipon. Kasi nga po, ma-upset din ulit yung tiyan ko. Ayaw ko pang mangyari ulit yon. So kaya nagpapasalamat ako kay Lord at nandito po ako ngayon sa harapan nyo nagpapatotoo na talagang pag nag-pray kay Lord at nagtiwala, walang imposible. Bibigyan niya ang kagalingan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Isa namang kagalingan din ibinigay sa ating kapatid na si Christina. Palakpakan natin ng Diyos. Yung ating kapatid naman, purihin ang Panginoon. Isa pa. Okay, sino pa? Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ipagpasalamat sa Panginoon dahil talagang gusto ko pong isigaw kung gaano po siya kabuti. Dahil nung Sunday po, nung nandito po ako, muntik na po may mangyari sa mga tito at papa ko. Dahil mayroon pong isang tao na nagbabanta po sa kanila, na nagtago po sa isang kahoy na nakatutok na po yung baril sa kanila. Pero sobrang buti po ng Panginoon dahil yung baril na yun habang tinututok po sa kanila, hindi po pumutok. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako dahil sabi ng papa ko, 5 beses po na ikinablit yung baril sa kanila, pero hindi po pinayagan ni Lord na yung baril na yun ay pumutok. Kaya habang nandito po ako, sobrang dami na po ng tawag ng mama ko. Nakita ko lang po nung lumabas na po ako dito sa church. Kaya sobrang napakabuti po talaga ng Panginoon kung gaano po iningatan yung pamilya ko sa Masbate. Kaya wala po akong ibang pinagdadarasal sa Kanya kundi yung kaligtasan ng mahal ko po sa buhay at ito po ay tinupad niya po. Kasi kung talagang pumutok po yun, talagang hindi lang papa ko ang mawala, pati mga tito ko po. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa Kanya ng sobrang dami po talaga sa kabutihan po sa buhay ko po, kung paano niya po ako pinagaling. At saka sa mga anak ko, talagang wala po talagang sobrang po talaga ang saya ko dahil kung paano niya po iningatan yung papa ko dahil alam niya po kapag mawala yung papa ko talaga sobrang masaktan ako dahil sobrang mahal ko po yung pamilya ko. Kahit magkakuba-kuba na ako, makatulong lang ako sa kanila. Kaya alam niya ng Panginoon na masasaktan ako kung sakali mang isa sa kanila ang mawala. Kaya sobrang thank you po talaga. Nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa pag-iingat niya po sa pamilya ko. Maraming salamat po talaga, Panginoon.
Salamat sa Panginoon sa buhay na iniligtas yung kanyang papa, tito. Sister Vicky din ang pangalan niya. Palakpakan natin ng Diyos. Sino pa po? Isang kabataan, ang pangalan niya? Ika. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po kay Jesus kasi ano po, nung practice po namin, hindi po ako nakasali kasi po di po ako nila na-inform na meron po kaming practice, kaya po di po ako nakasali. Tapos, kaya po, 50% po yun ng grade namin, yung performance task po. Kaya po, nag-pray po ako na makagawa ako ng performance task. Tapos, yung kinabukasan po, tinulungan po ako ng classmate ko na makagawa po ako ng performance task ko. Kaya, nagpapasalamat din po kay Jesus kasi nagawa ko po ito ng maayos. At yun lang po. Praise God. Natulungan din siya ng kaklase niya na makagawa kasi sa grade niya. Salamat sa Panginoon. Sister Renilyn pa. Okay, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Meron pa, marami pang oras. Pagpalang hapon po sa inyo. Share ko lang po yung ano ko. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po ako kung anong dapat kong gawin sa anak ko. Ang ginawa ko po, na ano po ako, bumulong po siya sa akin. Tapos sabi ko, yung anak mo, isulat mo kasi po, ayaw niya magano ng Bible kasi mabigat po. Sabi, gumawa ka ng journal. Di gawa din po ako yung lahat ng kawikaan. Mga pag pinapalo ko siya, pinagsasabihan. Talaga po sinulat ko lahat. Alam po yun ni Nanay Baby. Tapos, lagi niya po binabasa na. Pati mama ko, nagpapasalamat ako dahil naka-attend na din siya. Lahat po ng pinapanalangin ko, dinidinig niya po. Kahit di po ako humihiling, binibigay niya po. Kaya sa Diyos po ang papuri. Nagpapasalamat ako dahil sinagot niya lahat. Kailan po. Purihin ang Panginoon. Pangako naman po niya talaga na kung talagang tayo nanampalataya sa Kanya ay kahit nga hindi mo pahingin, ibibigay niya. Pero mas maganda nga kung hinihingi pa natin dahil mas ibibigay niya pa ng sobra-sobra. Salamat sa Diyos. Marami pa pong oras. Sino pa po? O si Jacob muna, Nay. Si Jacob. Sige, Jacob. O mga kabataan. O si Jacob. Yan. Palapakan natin ang Panginoon. Mga nagdaos na kaarawan. Pinupurit, pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Panginoon na i-share ko lang po yung nangyari po sa akin noong April 4, 2024. Na-aksidente po ako noon sa bikes. Tapos po tumusok po yung po ng bike po sa hita ko po. Tapos dugo po siya ng dugo. Tapos yung ipinagtataka ko po, hindi ko po talaga alam kung paano ko po yung hinila. Tapos nakauwi pa po ako ng bahay. Tapos gulat na gulat po yung mga ate ko na ano pong nangyari sa akin, bakit po ako nagkaganon. Kasi pinapabili po nila ako ng ulam. Tapos sabi po nila, hugasan ko daw po. Tapos habang dumudugo, sinisigaw ko po talaga ang pangalan ng Panginoon, in Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Tapos naririnig po ako ng mga ate ko na sinisigaw ko po yun. Tapos yung sinisigaw ko na po ang pangalan ng ating Panginoon. Tapos bigla pong nawala po yung dugo po tulo po ng dugo sa paan ko po. Tapos ayun po, kaya po pinupurit, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon. Praise God. Ayan, iniligtas pa rin siya ng ating Panginoon dahil disgrasya, nasugatan po yung kanyang tuhod. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ng Diyos na buhay sa patuloy na kagalingan, kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya pasalamatan natin siya palagi. At tayo'y maghanda na po sa hapong ito, ang ating puso, ang ating isip. Itoon natin sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating pastor, Pastor Nonon Casimiro Jr. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay po na ating pastor. Hallelujah. Praise, praise, praise. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Yan. Kailangan po talagang patuloy natin purihin ang pangalan ng Panginoon dahil makapangyarihan po ang pangalan ng Panginoon. Amen. Tulad ng pinatotoo ni Jacob. Yan. So, praise God. Sa hapong ito ay ako muna po ang magbabahagi na salita ng ating Panginoon.
wala pa po si Pastor Nap. Kanina umaga, medyo hindi po maganda yung pakiramdam niya nung tumawag ako. Pero maaring makarating naman siya mamaya. No? So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng ating Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Purihin ka o aming Panginoon. O aming Ama, patuloy kaming nagpapasalamat, nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan. Tunay nga o Diyos na napakabuti niyo po sa amin, napakaraming dahilan upang kami ay magpasalamat at pagpuri sa inyo. At kulang po ang aming salita, Panginoon. At muli o Diyos, kami ay nag-aalay ng aming sarili sa inyo na kayo po ang muling mangusap, Panginoon, sa amin, muling maghari po sa aming buong katauhan. Kayo po ang patuloy, O Diyos, na magpuspos sa bawat isa ng iyong karunungan at ng iyong banal na Espiritu upang sa aming pakikinig, Panginoon, ng iyong salita, tunay nga na ito ay aming maunawaan at ito po ay mangusap ng personal sa amin. Panginoon, maging mga kapatid ko na may mga karamdaman, meron silang naramdaman ngayon. Kasama na rin po ang aming pastor, O Diyos, tinatas po namin sa inyo na ang kapangyarihan niyo, Panginoon, ang siyang magpagaling, Panginoon, sa aking mga kapatid at sa inyo pong lingkod. Ang kapangyarihan ng iyong pangalan, O aming Panginoong Yesus, ang mas manaig kaysa sa mga nararamdaman ng aking mga kapatid. At Panginoon, kayo rin po amang patuloy na umabot sa bawat isa. Ano man po ang kalampangailangan, tagpuin niyo, O Diyos. At kayo po ang muling magpalakas sa bawat isa sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong presensya. Salamat po, Ama, at maging ang lingkod niyo ito itago niyo po sa likuran ng kalwalatian. At kailangan po aming makita, kayo po ang aming mapakinggan. Salamat po. At sa inyo po namin binabalik lahat ang kapurihan at kalawalatian. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Amen. Pwede po kayong makaupo. Saya talaga sa presensya ni Lord. Amen, mga kapatid. No? Yan, dahil pangako nga niya na He will fill us with joy in His presence. Tayo pupuspusin ng Panginoon ng kagalakan sa presensya niya. Yan po yung sinabi sa Psalm chapter 16, verse 11. So ngayong hapon ay tutuloy ko po yung ating series na pinamagatan nating If We Know God, We Will. Kung kilala po natin ang Diyos, gagawin po natin ang mga bagay na ito. Ito po yung mga iba't ibang mga response o tugon natin sa ating Panginoon. At ito na po ang pinakahuli, no? Maring iba hindi nyo na napakinggan, pero aware po ba kayo na pwede nyo pong mapanood yung mga worship service natin sa YouTube? Alam niyo ba yon? Sino nakapanood na sa YouTube? Ang gawin nyo, i-type nyo lang, Victory in Jesus Christ Congregation. Pag tinype nyo po yon, makikita nyo na po yung logo at i-tap nyo lang yon, nandun na po yung mga worship service po natin. No? Pero hindi po palagay ko magmula May. No? So mas madali ho yung kesa doon sa, pwede rin naman doon sa FB page natin. Ano? Sa Facebook nyo, i-type nyo lang BGCC LP o kaya mayroon pang ibang paraan, mapapanood nyo rin. So anyway, ito po kasi ay tinuturo ko sa first service, yung pong 7 tugon natin sa Panginoon dahil kilala natin siya. So sabi ko nga, gumamit ako ng isang acronym o isang salita na bawat letra ay may ibig sabihin, yung salitang worship. Okay? So review lang po, kung hindi nyo man naabutan ito, at least alam niyo. Ang unang tugon natin ay W, worship, pagsamba. O, obedience, pagsunod. R, reliance, o kaya trust, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. S, service,
yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. H, humility, yung kababaan natin, kababaang loob. At noong nakarang linggo ay I, intimacy, yung pagiging, dapat patuloy pa rin tayong maghangad na maging malapit sa ating Panginoon. At ngayong hapon, letter P. Okay, so ano yung letter P? Ang letter P ay praise and proclamation. Yan. So kung kilala natin ang ating Diyos, ang isang natural na tugon natin sa Panginoon ay walang iba kundi ang pagpupuri at yung pagpapahayag natin ng ginawa niya sa buhay natin. Amen mga kapatid? No? At nakakatuwa dahil yung key verse po natin dito sa praise ay yung 1 Peter chapter 2 verse 9. At yan po yung inawit natin kanina, yung come and worship. Tingnan po, sabi rito, 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous or into His wonderful light. Amen. Yung po yung inawit natin kanina eh. Come and worship, royal priesthood, di ba? Come and praise Him, holy nation, show forth His praise, show forth His power, di ba mga kapatid? Yan po, hinango po yan dyan sa 1 Peter 2:9. Ngayon ang tanong, sino bang tinutukoy na sa Tagalog ang sinabi dyan banal na pagkasaserdote, bayang, tira ko lang po sino yung tinutukoy na mga isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bayang nakatalaga sa Diyos? Sino ang tinutukoy doon? Sinong kabilang doon? Tayo. Tayo nakakilala sa Panginoon. Amen. Kaya hindi po yan para sa lahat ng tao. Yun lang nakakilala sa Panginoon ng personal. Kaya alam nyo, naintindihan ko po yung mga unbeliever. Hindi mo talaga mapapakanta ng mga awitin kay Lord. Although, nagagawa ng iba, no? Actually, yung mga kanta natin, kinakanta rin sa ibang simbahan Pero, maaring kakantahin nila dahil bahagi ng programa. Pero yung sila mismo, ang aawit nun, hindi nila talaga nila magagawa yon. Dahil hindi pa nila naranasan yung kabutihan at yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay nila No? Actually, may kwento ako sa inyo. Nung hindi pa po ako born again, nung panahon po na yon, hindi ko na sabihin ko anong mga taon yon, nauso po yung charismatic movement. Narinig niyo ba yung charismatic movement? Nauso yung charismatic movement nun. Doon sa simbahan na dati kong dinadaluhan, sa lumang pananampalataya, nauso yun. At noong isang araw, nag-uwi ang nanay ko ng plaka ng mga charismatic song. No? So doon ko unang narinig yung mga kantang, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Alam niyo, nung narinig ko yun, sabi ko, ang corny naman. Yeah? Sabi ko, isip ko lang, ang corny. No? Ang nanay ko, talagang pinapatugtog yung album na yun. No? Kapag yung mga kanta doon, nandun yata yung mga God's not dead, yung mga ganon. So, nakukornihan talaga ako. No, ayaw ko mapakinggan. Pero ilang buwan lang ang lumipas, naka-attend ako ng yung Bible study sa bahay nila pastor, at narinig ko yung salita ng Diyos, nalaman ko na ako pala yung makasalanan, at kailangan ko ng tagapagligtas, tinanggap ko ang Panginoon. Nakilala ko ang Panginoon. At alam niyo, pagkatapos nun, gustong-gusto ko nang kantahin yung mga kanta dun sa charismatic album na yon. No? Ako na yung this is the day that the Lord has made. No? Kaya naintindihan ko mga kapatid, naintindihan ko yung pag hindi ka pa nakilala talaga kay Lord, hindi spontaneous yung pagpupuri sa iyo. Hindi yan talaga
bukal sa puso mong manggagaling yung mapapuri na yun. Dahil talagang, tingin niyo, sabi diyan, that you should, or that you may declare the praises of Him. Pag nakakilala tayo sa Panginoon, doon lang natin talaga may papahayag yung mga papuri sa Diyos. Tayo mga kapatid? No? Kayo po ba, excited ba kayong pumuri at sumamba sa Panginoon? Amen? No? Kanina ba nung nagpumupurit sumasambay, ano ba kayo? Talagang excited kayo o nanonood lang kayo? Merong ganun eh. Ha? Merong ganun sa per service. Hindi kayo yun ay sa per service. Ha? Okay. Yan. Kasi sabi nga, kung hindi kayo nagpupuri at sumasamba-sabay ng buong lakas, hindi pa kayo handa sa langit. Amen? Hindi pa kayo handa sa langit. Kasi ano bang gagawin natin sa langit? Di ba? Iyon ang gagawin natin. Patuloy tayong magpupuri sa Panginoon. Amen? No? So, sino rito handa ng pumunta ng langit? Taas ang kamay. Amen. Pero hindi pa ngayon, ha? Hindi pa ngayon. Ibig sabihin, baka mag-rapture na ngayon. Di dapat talaga ready na tayo. Baka pagdating natin sa langit, doon pa lang tayo magpa-practice. Di ba? Dapat ngayon pa lang praktisado na tayo. Amen, mga kapatid? No? Sabi ng iba, amen. Yan ang mga hindi pa ready. Anyway, so ano ngayon ang ibig sabihin ng praise? Magbibigay ako ng dalawang kahulugan ng praise. Una, it is a visual adoration of God. Sabi ni Brother Dick Eastman, ginagamit po siya sa larangan ng panalangin. Nakikitang pagsamba. Okay? Adore kasi adoration to pagsamba. Nakikitang pagsamba. Okay? Ibig sabihin, pag ikaw ay nagpupuri, nakikita talaga yon. Halimbawa, tinataas mo yung kamay mo. Diba? O kaya, halimbawa, pumapalakpak ka. Diba? So, nakikita na talagang pumupuri ka sa Panginoon. At hindi lang nakikita, pangalawa, it is a declaration of our thanks. Pagpapahayag ng ating pasasalamat. So, hindi lang ito nakikita, ito ay naririnig. Dinedeclare mo, pinapahayag mo, sinasabi mo. Kaya kasama sa pagpupuri yung maaring sumisigaw ka, no? Hallelujah! Amen? Teka, alam niyo ba ibig sabihin ng hallelujah? Baka hallelujah tayo ng hallelujah, hindi natin alam pala kung ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin nun, praise the Lord. Okay? Halal kasi ano yan eh, isa sa mga Hebrew word for praise. No? Hallelujah. Yung Yahweh. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. So, kailangan ito ay nakikita at ito ay naririnig. Kaya ang pagpupuri talaga, ito ay hindi tahimik. Hindi tahimik. Okay? Ito ay talagang, yun nga, naririnig ng iba. Okay? So, bakit tayo pumupuri sa Diyos? Una, pinupuri natin siya dahil sa kung sino siya. Because of who He is. Sabi nga sa Psalm 100 verses 4 and 5, pinaano ko lang para madali medyo mabilis yung ating ano. Ano sabi diyan? Basahin natin. Enter His courts with praise. Praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Kung babasahin natin yung buong verse na yan, sabi doon, enter His courts with thanksgiving. No? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. So pag tayo lumalapit sa Panginoon, meron tayong pagpapasalamat at meron tayong pagpupuri. At saan natin siya pinupuri? Sa kanya mga katangian. Nabanggit yung ilang katangian dyan. For the Lord is good. Ang ating Diyos ay mabuti. No? His love endures forever. Ang pag-iibig niya ay magpasawalang hanggan.
at yung kanyang katapatan. At marami pang mga katangian ng Panginoon. No? Marami pa. Actually, nung pinag-aaralan natin yung mga attributes of God, konti lang yung naituro sa atin. Pero ang dami pa niyan. No? Ang dami pa. So, yun ang isang dahilan. At isa pang rin dahilan ay pinupuri natin siya dahil sa kanyang mga ginawa. Okay, sa kanyang mga ginawa. Ang sabi sa Psalm chapter 150 verse 2, sige, paki-flash po yung verse. Yan ay sa English. Ang sabi diyan, sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Umawi tayo sa, sabi rito, siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. So pinupuri natin siya sa kanyang ginawa. Ano bang mga ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ang dami, di ba? Pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo, pinagaling niya tayo, iningatan niya tayo, diba? Binigyan niya yung ating pangailangan. At sa araw-araw maraming ginagawa ang Diyos sa atin, kaya hindi ho talaga maubusan ng mga dahilan para purihin natin ang Diyos. Amen, mga kapatid? Okay? Now, paano ba ang pagpupuri sa Panginoon? Now, gusto ko lang itong daanan lang natin. Pero kahit yung paraan ng pagpupuri sa Diyos, napakaraming paraan. No? Okay, isa-isayin lang natin. Ang sabi, pwede natin siyang purihin sa pamamagitan ng ating mga tinig. No? With our voices that can be heard. So, yun uli. Kailangan naririnig. Ang sabi sa Psalm 66:8 sa Tagalog, ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Okay, so pwedeng sabihin mo lang, Panginoon, pinupuri ko po kayo dahil kayo ay mabuti. Di ba? So, kahit yung pagsabi na yon, isang paraan yon ng pagpupuri sa Panginoon. Pinupuri natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsigaw. Amen? Sumigaw. Sa galak. Yes! Ang lahat ng... okay. Kaya nga may ganong awitin eh. No? Kaya may mga ibang simbahan, ilan ng mga ganyang maingay. No? Nasanay sila dun sa medyo solemn. No? Para bang mas solemn, mas banal. Okay. Pero kung titingnan natin ang Biblia, no? Hindi dapat tayo maging tahimik. Yung solemn. May panahon sa pagiging solemn. Pero gusto rin ng Panginoon na maingay na pagpupuri sa Kanya. Amen, mga kapatid? Amen. Okay? Sabi sa Psalm 35 verse 27, ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Amen? Yan. So, isang paraan din yun, yung sumisigaw tayo, no? Na pinupuri natin siya. No? Okay? So, kung dati sumisigaw tayo na dahil masama loob natin, no? Nagwawala tayo. O palitan na natin yun, di ba? Hindi na yung, di ba? No? Pwede ba na? Parang meron yata sa inyong ginagawa dati yan. Natatawa sa akin eh. Okay. Ano pa? Pwede rin tayo pumuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit. Psalm 47 verse 6. Purihin ng Diyos, siya'y awitan ng hari, siya'y papurihan. Okay? Kaya nga, alam niyo yung mga awitin natin, pag-aralan nyo rin. Amen? Amen? No? Kasi halimbawa, sabihin sa'yo, kapatid, mag-song lead ka naman. Ikaw naman umawit. No? Baka ang awitin mo yung mga awitin pa nung mga... okay, maganda naman may mga bago tayong awitin. Amen, mga kapatid. Sabi nga sa Bible, sing a new song unto the Lord. Okay, so yung mga inaawit natin, pag-aralan nyo rin yan. No? Okay?
Dahil yung pag-awit, ako, ang ginagawa ko, nagpapatugtog ako sa, yung mga kanta sa YouTube. No? Sa aking personal devotion o kahit hindi personal devotion. At habang tumutugtog yun, sumasabay ako. Okay? So minsan kasi, parang mas masarap umawit kay Lord pag may, no? Pag may sinasabayan na awitin, di ba? No? Yan. Okay. So, yan. At kay Lord, okay lang kahit yung boses mo medyo pang-banyo lang, no? Okay lang kay Lord yun. Yeah? Hindi mo kailangan magandang-maganda, no? Mahalaga yung awit na galing sa puso. Amen, mga kapatid? Amen. Parang marami sa inyong ganun, ah. Sorry. Hindi ako nagpapatama, ah. Naiintindihan ko kasi yun eh. Lalo na pag medyo umiidad na, no? Yung kantang mabilis, bumabagal. Okay, naiintindihan ko yun. Diba, yung, hindi na ako makukwento. Okay. Ano pa? Yung pagpapasalamat, Psalm chapter 50, verse 23. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Okay? So, binanggit dito yung handog ng pasalamat. So, isa ring paraan ng pagpupuri pala kay Lord, yung pasasalamat. Okay? Although parang, siyempre, iba yung pagpupuri, pero bahagi rin pala ng pagpupuri yun, yung pagpapasalamat. At, isa rin paraan ng pagpupuri sa Panginoon ay sa pamamagitan ng mga instrumento. Sabi sa Psalm chapter 33, verse 2, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan, isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ayan. Siyempre, nung panahon ni Haring David, iba yung mga instrumento noon. Yung mga harp, yung mga binabanggit dito, at iba pa. Sa panahon natin, siyempre, meron na mga gitara, may organ, may drum, no? Alam niyo, wala namang masama dyan eh. Yung mga modern instrument na yan. No? Although may iba, ayaw nila niyan, pero kung sa lumang tipan nga, gumagamit sila ng mga instrumento. Diba? Yung nga lang, siyempre, sa pagtugtog, ay medyo naman yung tama lang ang pagtugtog. No, hindi naman sobrang ingay na halos hindi mo na marinig yung kinakanta. Pero gamitin natin yung mga instrumento na yan hindi para sa kamunduhan, kundi para sa pagpupuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Yan. So, pero naintindihan ho namin na minsan yung drum natin maingay. Kaya tingnan nyo, pinalit, ba't nawala? Nawala yung electric drum. Hindi ba napansin niyo ilang linggo na electric drum lang? Kasi medyo maingay itong drum na to eh. Pero, bumalik pala. Okay. Sige. Pero kontrolado naman yung pagtugtog. Okay, so isa pa. Pwede rin natin purihin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpalakpak. Sabi sa Psalm 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak, kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Yan. Naalala ko yung kwento ng isang Kristiyano, pero kinuwento yun ng isang pastor. Meron doon isang Kristiyano na sa Amerika to. Nabalitaan nila na huling performance na daw ni Luciano Pavarotti ba yun? Kilala niyo ba yun? Yung, baka ilan sa nakakilala. Yung magaling na tenor, no, si Pavarotti. So dahil nabalitaan niya huling performance na daw doon sa lugar na yun, umattend siya nung parang concert ni Pavarotti. Ang galing talaga ni Pavarotti.
At hindi lang siya, at napaka-generous pa daw niya. Pag humingi, pag sinasabi ng mga tao, more. Talagang kumakanta uli siya ng mga ibang kanta. So yung mga tao talagang hanga sa kanya, talagang halos walang tigil yung pagpalakpak, yung basta pagpupuri sa kanya. Hanggang sa naramdaman na lang talaga nung Kristiyano na yon na halos napagod na siya. Napagod na siya sa pagpalakpak. Napagod na siya sa pagsigaw. At mga sandaling yun, naisip niya, kung ito tao lang na pinapalakpakan, no? Na sinisigawan, gaano pa kaya ang Diyos na higit na dakila? Amen? Higit na kamangha-mangha. No? Kaya parang sabi niya, dapat ganoon din tayo sa Panginoon. No? Baka nga minsan mas malakas pa ang palakpak mo sa paborito mong artista o kaya, di ba? No? Kesa sa Panginoon. Hindi. So, bigay natin ng pinakamainam na pagpalakpak kay Lord. Pwede bang ibigay natin ngayon ang pinakamainam na pagpalakpak natin sa Panginoon? Amen. Amen. At isa pa ay, sabi sa Psalm 30:11, pwede rin natin siyang purihin sa pamamagitan ng pagsayaw. Iyong pinawi na itong aking lungkot. Sumasayaw ako sa galak at tuwa. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Amen. So dance. Si Haring David nga, sumasayaw siya kay Lord, di ba? No? Nung minsan, nung dinala na yung kaba ng tipan, no? yung Ark of the Covenant, talagang tuwan-tuwa si David. Sumayaw siya. No? Yung nga lang, nagalit yung asawa niya. Nagalit yung asawa niya. At dahil naging hindi tama yung puso ng asawa niya, ano nangyari sa asawa niya? Nabasa niyo sa Bible yon? Ano yung asawa niya? Hindi. Naging baog. Naging baog yata No? Dahil sa pagkutsa. Ewan ko lang Tama ba yun? Basta may nangyari pa, hindi maging maganda nangyari. So mga kapatid, kung gusto nyo sumayaw kay Lord, sumayaw kayo. Amen? No? Yung nga lang, medyo malit lang yung space natin kaya siguro bigayan na lang, Di ba? Okay? Pero kung meron tayong kapatiran na nakikita natin sumasayaw kay Lord, okay lang yun. Okay yun. Kasi isa yun sa paraan para purihin ang Panginoon. At marami pang paraan para purihin ang Diyos. Merong isang kanta si Steve Cuban, di ba? Yung 7 Ways to Praise the Lord. Ay, narinig niyo na ba yan? No? Pwede i-search sa YouTube, 7 Ways to Praise the Lord. Matututo pa kayo ng mga Hebrew word para sa praise. Iba-ibang paraan para purihin ang Panginoon. Okay? Na isang araw, habang naghahanda ako sa mensahe ito, may pinaalala ng Lord sa akin at ito yon. Gustong ipaalala ng Panginoon sa ating mga kapatid na ang pagpupuri ay hindi lamang yung sabihin nating ginagawa natin dahil gusto ng Panginoon, pero alam niyo ba na ang pagpupuri ay makapangyarihan? Yes. Amen? No? Kaya gusto ko lang banggitin yung tinatawag na the power of praise. Yung kapangyarihan ng pagpupuri. At 4 na bagay ang nagagawa ng pagpupuri. Una, pag tayo nagpupuri, binubuhos ng Diyos ang presensya niya. Amen? No? Sabi sa Psalm chapter 22, verse 3, But thou art holy, O thou that inhabitest, King James kasi yan thou that inhabitest the praises of Israel. God inhabits the praises of His people. Ibig sabihin, kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, pinararamdaman ng Diyos ang presensya niya.
Amen. No? Binubuhos ng Diyos ang presensya niya. Kaya kung meron tayong kalungkutan, papalitan ni Lord ng kagalakan. Kung meron tayong kabigatan, papalitan ng Lord ng kagaangan, ng kapahingahan. Amen, mga kapatid? Kung meron tayong kabalisahan, papalitan ni Lord ng kapayapaan. Dahil nandyan ang presensya ng Panginoon. Now, sa Old Testament, meron akong nakitang isang pangyayari para maunawaan natin ito. Sa 2 Chronicles, hindi yata nakalagay dyan. 2 Chronicles chapter 5. 2 Chronicles chapter 5, verses 13 and 14. Nandiyan pala si Pastor, nakita ko dumaan kanina. Ikalawang Kronika, Kabanatang 5, talatang 13 at 14. At ito ay nung dinala na sa templo yung kabanantipan na matagal napalayo, at nung ito'y dinala na, itong nangyari. Sabi sa verse 13, ang mga umiihip ng trompeta at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sa saliw ng mga trompeta, simbalo o cymbals at iba pa mga instrumento, ay inaawit nila ang ganitong papuri, sapagkat siya'y mabuti at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. No? For the Lord is good and His mercy endures forever. At ang templo, ang tahanan ng Diyos, ay napuno ng ulap. Ba't ba yung nakatingin doon? No? Wala yun doon. Di ba kasi nakatingin akala ko pinlas Ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Ayun yung ulap na yun. Sa lumang tipan, yung ulap ay simbolo ng presensya ng Diyos. No? Simbolo ng kaluwalhatian ng Diyos. So pagkatapos silang magpuri, ang nangyari ay napuno yung templo ng ulap. No? At pwedeng mangyari sa atin yon. Pero hindi naman natin sabihin natin, ay dapat, pag tayo nagpuri, dapat magkaroon ng ulap. Hindi. Pero sa Old Testament, yung kasi ay symbol ng presence ng Panginoon. So sinasabi talaga mga kapatid, pag tayo ay pumupuri sa Panginoon, bumababa ang presensya ng Panginoon. Yung tinatawag na manifest presence of God. Pinapakita talaga ni Lord na kasama natin siya. Amen, mga kapatid. At hindi lang yan sa church, kahit kayo, ako, sa ating sariling tahanan, pag tayo pumupuri sa Panginoon, no? Andiyan ang presensya ng Panginoon. Naalala ko lang ngayon, no? Nabalitaan niyo ba yung bata na kinidnap? No? May batang kinidnap, at ang ginawa ng batang yon ay umawit siya ng umawit ng every praise is to our God. Narinig niya yan? Yeah. So ang ginawa ng bata yung kanta lang siya ng kanta. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Alam niyo ba yan? Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Hanggang doon na lang. Okay. Hindi natin kakantayin ng buo yun. So habang umawit yung bata na yun, nainis yung sabi ng mga kidnapper, ano ka ba, tumigil ka na. No, hindi, tuloy-tuloy yung bata. Every praise is to our God. Every word of worship. Alam mo, nainis talaga yung mga kidnapper niya. Sabi, ibaba na nga natin yung batang. So, binaba nila yung bata. So, ibig sabihin na nakawala yung bata. Amen? No? I believe presence ni Lord John. No? Dahil yung mga taong yon, mga kampo ng kaaway, di ba? Nung umawit na yung bata, yung kaaway talagang hindi makayanan yung pagpupuri at yung presensya ni Lord, di ba? Pinalaya nila. No? True story ho yun.
Meron talagang pangalan yung batang yan. So, naalala ko lang dahil yung ay nagagawa ng pagpupuri. You are God, every word of worship with one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Teka lang. Kamusta? Okay na? Okay. Ha? Sige. Ako, ano ba nangyari? Parang sa building yata, no? Pati sa labas kasi namatay yung ilaw eh. Anyway, sige, tuloy kayo na po mga kapatid, ha? Pangalawa, the power of praise magnifies God. Pag tayo po ay pumupuri, lalong lumalaki ang Diyos sa paningin natin. It magnifies God. Kasi siyempre, pag tayo nagpupuri, ang ating pinagtutuunan, yung kung sino ang Diyos. Okay? Na hindi ibig sabihin na ang Diyos ay maliit, na kailangan palakihin. Pero minsan, sa paningin natin, minsan, pag meron tayong mga problema, mga mabigat na pagsubok, parang nangyayari, parang sa paningin natin, malaki yung problema. Malaki yung pagsubok. At ang Diyos, parang maliit. No? Naalala ko yung kwento maaaring hindi nyo kilala tong taong ito, si Martin Luther, na ginamit ni Lord sa Reformation sa Europa. I think si Martin Luther yata yung tinutukoy. Na isang beses, siguro talagang dahil sa daming problema, parang nakita ng asawa ni Martin Luther na masyado siyang nalulungkot, masyado siyang talagang parang stress siya, no? Ang ginawa ng asawa ni Martin Luther, nagsuot ng itim na damit. Sabi ni Martin Luther, bakit ka nagsuot ng itim? No? Yung parang parang nanluluksa. Sabi ng asawa niya, para kasing parang nakikita ko sa'yo, parang patay ang Diyos. No? Kaya nagsuot siya ng itim. Diba? So medyo si Martin Luther, naisip niya, parang hindi yata tama yung pinapakita ko sa asawa ko. Na parang wala akong tiwala sa Diyos. No? Parang wala akong, parang hindi ko kinikilala na ang Diyos ay buhay. No? Kaya, alam mo, yun ang nagagawa ng pagpupuri sa atin. Kaya nga, ang sabi nga dyan, yung letter B, O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Pag tayo nagpupuri, pinalalaki natin, minamagnify natin si Lord. Amen, mga kapatid? At pag nakikita natin, kaya nga mahalaga, may nagsabi nga, mahalaga pag tayo lumalapit sa Lord sa prayer, maganda simulan talaga natin sa pagpupuri at pagsamba. Hindi yung paglapit natin kay Lord, yung problema natin kaagad. Kasi ang nangyayari doon, parang na-focus tayo sa laki ng problema. No? At nakakaligtaan natin, ay mas malaki ang Diyos. Kaya kailangan muna, umahit muna tayo kay Lord. No? Paalala natin sa sarili natin kung sino ang Panginoon. Para pag humiling na tayo kay Lord, nandun yung pananampalataya natin na kahit gaano kalaki to, maliit lang to sa Panginoon. Amen? Pangatlo, ang pagpupuri ay nagpapalayas ng espiritu ng kalungkutan at espiritu ng kawalang pag-asa. It casts out the spirit of depression and despair. Kasi sabi sa Isaiah chapter 61 verse 3, binibigyan tayo ng Panginoon ng baluti ng pagpupuri, garment of praise.
instead of a spirit of despair. No? Baluti ng pagpupuri kesa yung espiritu ng kawalang pag-asa. Minsan kasi ganyan nangyayari sa atin pag napakabigat ng problema natin. Parang bang nawawalan tayo ng pag-asa na meron pang magandang mangyayari. Pero pag tayo pumupuri sa Panginoon, nawawala, lumalayas ang espiritu ng depresyon, ang espiritu ng kabalisahan, ang espiritu ng kawalang pag-asa. No? Tingnan niyo si Haring David. Si Haring David, naranasan din niya yung mga naranasan natin na may mga panahon talaga na bigat siya sa mga problema niya. Kaya sa awit 42, etong sinabi niya. Sa talatang 11, sabi niya, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihin walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Sabi niya, why art thou cast down, O my soul? Parang kinakausap niya yung sarili niya. Bakit ka masyadong, para bang bagsak na bagsak ka? O kaluluwa ko? Bakit sobra kang nalulungkot? At kinausap niya yung sarili niya, sabi niya, sa Diyos ako magtitiwala. Magpupuri ako muli. Amen? No? So pag pakiramdam natin na parang depressed tayo, ang gawin mo, yun ang tamang panahon para purihin mo ang Diyos. Huwag mong hayaan na yung pakiramdam mo ay maging hadlang para purihin mo ang Diyos. Dahil pag pinuri mo ang Panginoon, babaguhin ni Lord yung nararamdaman mo. Amen, mga kapatid? No? Naalala ko si Darlene Sheck. Kilala niyo si Darlene Sheck? No, yung maraming mga kanta ng Hillsong, yung sinulat niya. Isang beses daw ay talagang nasa low moment siya ng buhay niya. Ang dami nilang bayarin. No? Meron na siyang 2 anak. At basta nung panahon na yun, parang ano siya, lungkot na lungkot siya. Ang ginawa daw niya, nagbasa daw siya sa Psalms. Magmula yata chapter 90 hanggang chapter 100. At hindi ko na lang nating nakita, no? Pero sa pagbabasa niya, nabasa niya yung sinabi doon na, shout to the Lord. No? Kasi hindi ko na tininan kung saan dito yon. Pero, at binigyan siya ni Lord ng mga salita. Nakapag-compose siya ng kanta. Binigyan siya ni Lord ng tono doon sa awit na yon. At ginamit ni Lord yung salita niya para itaas si Darlene Sheck. I-lift up yung spirit niya. Na-compose niya yung inaawit natin. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Hanggang doon na lang, mga kapatid. Okay? Okay. Masarap ng mga awiting nga yun. Pero, so, na-overcome niya yung kalungkutan, yung parang low condition niya dahil nga sa salita ng Diyos at pagpupuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid? At pinakauli, nakakatuwa dahil ito inawit natin kanina doon sa kantang praise. Praise is not just a sound. Ang pagpupuri ay hindi lamang tunog, but praise is a weapon. Iniwala ba kayo doon? Ang pagpupuri ay sandata. Sandata para saan? Para lupigin natin, para talunin natin ang kaaway. Yan sabi sa Psalm 149 verse 6, may the praise of God be in their mouths and a double-edged sword in their hands. Nabat natin sabing yan ay sandata. Kasi ano ba yung tinutukoy na tabak na magkabilang talim sa ating kamay? Yan ay walang iba kundi ang
salita ng Diyos. Dan sabi sa Hebreo 4:12, Hebrews chapter 4 verse 12, na sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. So sa kamay natin ay ang tabak ng Espiritu, the sword of the Spirit, which is the Word of God, at sa bibig naman natin ay ang pagpupuri sa Diyos. So para sinasabi, yung hawak natin sa kamay natin ay isang sandata at ang pagpupuri naman natin sa Diyos ay isa ring sandata. Amen. Now, merong kwento sa Bible na makikita natin talaga na totoo yan. Sa ikalawang kronika, 2 Chronicles. Pero di na natin babasahin yung buong kwento. 2 Chronicles chapter 20, sa verse 22. Ang background nito, may malaking hukbo. Nasama-sama ang hukbo na makaaway ng mga Israelita na lulusob sa bayan ng Judah na pinamumunahan nun dati ni Haring Hosapat. At dumulog sila sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala dahil ibibigay ko sa inyo sa inyong mga kamay ang inyong mga kapwa. Manalig lang kayo sa Panginoon. At etong ginawa nila, sabi sa verse 22, nang ang kanilang, okay, sa verse, kung babasahin natin yung verse 21, sabi rito, matapos siyang palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na pagpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito ay inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Nang ang kanilang awitin ay marinig ng mga kaaway, ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito, sila ang nagkagulo at tuloy na lupig. So, na-imagine niyo ba yung nangyayari? No? Ang ginawa lang nila, hindi sila nakapaglaban ng armas. Ang ginawa lang nila, merong nauna para umawit at magpuri sa Panginoon. At ang naging resulta noon, nagkagulo-gulo yung kaaway nila. At sila mismo ay, I think, sila rin ay nagpatayan. No? At sabi rito, sila ay nagkagulo at tuluyang nalupig. Ang sinalaki ng mga Umunita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Idom at nilupil nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Paano nangyari yun, ano? Kasi 3 kampo. Yung dalawa, ang nangyari after na sila nagpuri, yung 2 kampo, nilabanan yung isa pang kampo. No? At nung natalo na isang kampo, yung 2 kampo na yun, sila naman yung nag-away. Amen. Pinapakita na talaga na ang pagpupuri ay spiritual na sandata na pwede natin gamitin laban sa kaaway. Ako, lately, yun ang pinapaalala ni Lord sa akin. Dahil alam ni Lord, meron ako mga pakipagbaka, no, itong mga nakarang araw na to. Sinasabi ni Lord sa akin, purihin mo lang ako. Matatalo mo ang kaaway sa pamamagitan ng iyong pagpupuri. Kaya naalala ko tuloy yung awitin ni Chris Christian na Praise the Lord. No? Siguro mamaya dahil wala namang special number, papatugtugin natin yung awit na yon ni Chris Christian. Amen? O sige mga kapatid, kasi maiksi na lang oras ko, meron pang isa. Pero maiksi lang naman ito. Kasi isa ring paraan na sabi natin praise, no? Pagpupuri, and proclamation. Ano yung proclamation? Kailangang sabihin natin sa iba kung ano ang ginawa ni Lord sa atin. Okay? So sabi nga sa awit 96 verse 3, basahin ko lang sa Tagalog, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Okay. Dito, ang mas tinutukoy ko, yung ginawa ni Lord sa atin, na sabihin natin sa iba. Okay? At sabi nga sa Gawa 1:8, sabi ng ating Panginoong Yesus, ngunit
bababa sa inyo ang banal na espiritu. Basahin ko ng eksaktong ano. Gawa 1:8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So pinangako ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Nasaan ang banal na Espiritu ni Lord? Nasaan mga kapatid? Turo niyo kung nasaan ang banal na Espiritu. Okay, yung iba hindi pa rin alam kung nasaan. Nasa inyo mga kapatid, kung tinanggap niyo na si Lord, nasa inyo ang banal na Espiritu. Amen? No? Okay, wala siya doon, wala siya kung saan. Nasa atin. At sabi, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, bibigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan. Na ano? Na maging saksi. No? Ano bang ginagawa ng saksi? Tumetestigo, di ba? Sabihin na, eto, nakita ko to. Di ba? Okay? Sabihin niya yung totoong nakita niya. So, ganoon din tayo. Ang sasabihin natin sa iba, yung ginawa ni Lord sa buhay natin. Amen? Sasaksi tayo sa iba sa ginawa ni Lord na pagbabago sa buhay natin. Okay? So, yan ang tawag natin dyan ay evangelism. O yung pag-ebanghelyo, pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Meron lang ako nakitang isang magandang kahulugan ng evangelism. Ito ay hango sa mga taga-Campus Crusade for Christ. Evangelism is sharing the gospel in the power of the Spirit and leaving the results to God. Okay? So, yung pagbabahagi natin ng mabuting balita. At maraming paraan ng pagbabahagi. Pwedeng ipatotoo mo lang kung ano yung ginawa ni Lord sa iyo, ikwento mo. Pwedeng meron kang babasahin, ibibigay mo sa kanila. Amen? No? Maraming paraan. Pero gagawin mo yon sa kapangyarihan ng Espiritu. Hihingi ka ng tulong ng Panginoon na bigyan ka ng mga salita at yung babahaginan mo ay magkaroon ng conviction. Kasi hindi naman tayo magkukumbinsi sa tao, di ba? Hindi naman tayo yung kahit ang ganda-ganda ng salita mo. Pero hindi yun eh. Hindi sa ganun. Ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu lang ang magkukumbikta sa puso nila. At magliliwanag sa kanilang kaisipan na sabi nga, binulag ng kaaway. Okay? At pag ginawa mo yon, ibigay mo na kay Lord. No? Kasi meron dyan, tatanggap. Meron dyan, tatanggi. Okay? Ang mahalaga, ginawa mo yung bahagi mo. At binigyan mo sila ng pagkakataon na magdesisyon. Okay? So, paano natin gagawin ito? Tatlong simpleng hakbang lang nilagay ko dyan. Una, we should be committed. Ano ibig sabihin ng committed? Kailangan kumbinsido tayo na tayo ay tinawag ng Diyos para humayo at ipangaral ang mabuting balita. Amen? No? Kayo ba mga kapatid? Kayo ba sino ritong naniniwala na siya ay tinawag ng Panginoon para humayo at ibahagi ang mabuting balita? Taas ang kamay. Amen. Yung iba, hindi pa rin mataas yung kamay. Hindi. Baka medyo pagod. Pero tayong lahat na nakilala kay Lord, tinawag tayo ni Lord para humayo. Hindi lang ang pastor, hindi lang yung mga full-time worker, no? Hindi lang yung mga evangelist, at hindi lang yung mga nakapag-aral sa mga Bible school o mga ano, hindi. Hindi lang yung merong lisensya, hindi. No? Bawat isang nakakilala sa Panginoon. At hindi lang tayo dapat kumbinsido, kailangan surrendered. Ibig sabihin, sinusuko natin ang ating sarili sa Panginoon na, Lord, etong buhay ko, gamitin mo ko. Amen? Yan. At pangalawa, dapat equip tayo. Ibig sabihin, handa rin tayo.
Meron tayong tamang kaalaman, meron tayong mga tamang mga kasangkapan, tools, at syempre, ang pinakamahalagang tool natin sa pagbabahagi ng mabuting balita ay ang salita ng Diyos, no? Pero meron pa ibang mga pwedeng gamitin, no? Meron diyan may mga babasahin na may mga hakbang na pwede mong sundan para i-share sa iba. At pinakamahalaga sa lahat, ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Amen. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi doon, tayo ay saglit lang ho. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, magagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Okay? Pagsikapan. Ibig sabihin, meron tayong bahagi na tayo ay maging mga manggagawang karapat-dapat at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Magpasanay tayo. No? Magpa-train, kumbaga. Yun nga lang, alam mo, tanong ko sa inyo, sino ba rito mga trained na ng evangelism? Dumana sa ating evangelism training. Taas ang kamay mga kapatid. No? Yan. Okay. Yan. Meron tayong taon-taon, ginagawa natin yan tuwing mahal na araw. Di ba? Yung nag-a-announce kami, merong evangelism training, 2 araw. Okay? So, kung di ka pa trained, ireserba mo na yung kalendaryo mo next year. Okay? Aga, no? Yan. Okay, actually marami pang ibang paraan para tayo masanay. Pero pinakamalaga sa lahat, kailangan tayo ay available. Alam mo, kahit ang dami mong alam, no, ang dami mong pinagdaan ng pagsasanay, no, kahit nasabihin mong magaling ka, pero kung wala ka nito, wala ka rin pagagawa. Kaya nga may nagsabi, the greatest ability is your availability. Amen? The greatest ability, ang dakilang kakayanan ay yung maging available ka. Yung maging handa ka na gamitin ka ni Lord. Amen, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi rito, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Yan, handa na magtanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. No? Kayo ba ay handa, mga kapatid? Halimbawa sabihin sa inyo, Sister Cherry, nabalitaan ko, born again ka na daw. Anong ibig sabihin ng born again? Masasagot niyo ba? Ay, hindi. Okay. Halimbawa lang, hindi ka naman kaya na ano. Yung handa tayong magpaliwanag, di ba? Yung born again, hindi yan reliyon. Simpleng paliwanag doon. Hindi naman ito reliyon, ito ay relasyon. Pagkakaroon ng personal relasyon sa Panginoon. At tawagin ko lang Sister Pearly para siya na lang magpaliwanag. Hindi ganun, ha? Okay. Kayo na mismo ang dapat marunong magpaliwanag. Amen? No? Kung ano yung pag-asa na meron tayo. Ayan. So, maging handa tayo magpagamit kay Lord. Dahil alam niyo, kapatid, kaya rin naman tayo nakakilala kay Lord. Dahil merong nakakilala kay Lord na nagpagamit sa Kanya para ibahagi ang mabuting balita sa atin. Amen? Merong naging available kay Lord. Kaya binahaginan tayo. So, ganun din tayo. Naniniwala ako na si Lord ang magbibigay ng oportunidad sa bawat sa atin. Baring yan ay sa trabaho mo, sa eskwela, kahit sa bahay, sa kapitbahayan nyo,
no? Saan mang lugar, bibigyan tayo ni Lord ng mga pagkakataon para ibahagi ang mabuting balita. Maging handa lang po tayo. Maging handa tayo. Okay? So, in application, anong gagawin natin? Sikapin natin na ating patuloy na ipahayag kung sino ang Diyos, kung anong kanyang ginawa sa ating buhay sa pamamagitan una ng ating pagpupuri. Amen? Kasi pag tayo pumuri kay Lord, at nakita yun ng iba, magtatanong sila di ba? O ba't kaya ito dati ang bukang bibig nito, ano to, palamura to di ba? Pero ngayon, hindi na. No? Iba na yung inaawit, iba na yung lumalabas sa bibig niya. So, nakikita ng iba na meron ng pagbabago sa buhay mo. At narinig niya sa iyo yung mga awitin, no? Yung mga pagpupuri sa Panginoon. At ang gagawin natin, sabihin natin sa kanila yung dahilan kung bakit meron ng pagbabago sa buhay natin. Yon, naniniwala po ko, yun ang napakagandang tugon natin sa pagkakilala natin sa Diyos. Na ipakilala rin natin ang Panginoon sa iba. Amen? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ka o aming Panginoon. Salamat po na kami ay naging bahagi ng, sabi nyo nga, ng banal na pagkasiserdote. Kami ay naging bahagi ng iyong bayang pinili para ipahayag namin ang pagpupuri sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na lalo pang marinig sa amin ang pagpupuri sa inyo. Aniniwala ko, Panginoon, na kayo pa rin ang nag-udyok niyan sa amin. At tulungan niyo rin kami, Lord, na lalo rin po naming may ihayag sa iba ang mabuting balita ninyo. Dahil alam po namin, malapit na kayong bumalik. Bali, maiksi na lang ang panahon. At tulungan niyo po kami, Lord, na katulad sabi sa inyong salita, aming iligtas yung mga papunta sa apoy. Gamitin ang bawat sa po sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. At sa inyo ko na po pinag-aatiwala ang iyong mga salita at ang aking mga kapatid. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord.